Illegal recruitment agency pa rin ang kalbaryo ng ating mga kababayan na nagnanais mangibang bansa. Kaya naman nangako ang re-electionist na OFW party list na tututukan nila ang recruitment firm na nanggagancho sa ating mga kababayan. Narito si Alvin Pelobelio. Sa gitna ng mas dumadaming kaso ng illegal recruitment at human trafficking, tiniyak ng OFW party list na masugpo at mapanagot ang mga sangkot sa naturang illegal na aktibidad. Sa panayam ng EuroTV News kay OFW party list Representative Marisa Del Mar Magsino, sinabi nito na patuloy ang kanilang pagsusumikap upang agad na mapanagot ang mga illegal recruitment hub na patuloy na nang bibiktima ng mga Pilipinong. Meron po tayo sa Families Left Behind. Meron po tayo sa mga reintegration programs. Meron po tayo when it comes to human trafficking ng mga bills. Bilang chairwoman at founder ng anti-trafficking OFW movement, mula noong 2017 naging katuwang si Magsino ng Interagency Council Against Trafficking upang masugpo ang mga umano'y illegal recruitment hunters. Pero pangunahing suliranin daw ng gobyerno ang tunay na impormasyon ng mga sangkot o nasa likod ng illegal recruitment sa ibang bansa. Dahil kalakip daw ng human trafficking ang pang-aabuso at exploitation sa mga OFWs. Para dalhin ang ating mga Pilipino na magtrabaho daw sa abroad. Pero pagdating doon, kunwari call center, Alvin, pagdating doon, bibigyan ng napakaraming cellphone, gagawing scammer. Paano ba natin to mabibigyan ng kaso o madedemanda? Ma'am, pag yan po ay tama ang detalye na maibibigay nyo, pwede nating habulin miski dito sa Pilipinas. Pwede naman tayong maging alliance sa Interpol kung kompleto rin po ang inyong detalye. Pero kung puro bola, puro fake yan, puro hindi totoo, mahihirapan po tayo. Mahirapan tayo. Paalala ng OFW party list, dapat tiyaking lehitimo at akreditado ng DMW at ng OWA ang mga recruitment companies na applyan para sa trabaho sa ibang bansa upang makaiwas sa illegal recruitment. Nitong Abril, ipinasara ng DMW ang isang illegal recruitment hub sa Pampanga dahil sa labis-labis na paniningil ng placement fee na nagkakahalaga ng aabot sa 50,000 pesos. Umabot na sa 9 na illegal recruitment companies ang naipasara ng pamahalaan ngayong taon. Nasa mahigit 200 naman ng mga Pilipino na biktima ng human trafficking ang napauwi na ng pamahalaan mula sa Myanmar noong Marso. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio, sumasaludo sa bawat Pilipino.